Hello Sir Leon, ito yung aparato mo. Okay, so working na yan. So 318 watts, alas 10:30. Solar panel ko dito ay isang 550 watts, no. So pero compatible to hanggang dalawa. No, dalawa nakalagay dito, isang 500, isang 360. So wala namang problema 'yon. So pero mas magandang design nga 'yon, yung dalawang 620 watts na solar panel or lower, no. Basta dalawa at makapag-produce ka doon ng 1.1 na kilowatt na power, no. Then bagay na ma-full charge yung battery mo sa dalawa. Pag medyo malakas dahil matipid ka sa kuryente, pwede kang mag-expand ng dalawang battery pa, parallel connection na naka 24 volts. So 24 volts yan sir, no. So meron kang battery cable diyan, sinama ko. Sama natin to battery cable, then manual ng inverter, manual ng MPPT at saka yung user manual natin. Then may jumper, no. Sandito rin yung jumper niya. So, pwede naman tayo mag-chat or video call sir, no. So, yan, nag 400 pa. So, lumalakas kasi yung araw ngayon, no. Then, multifunction meter, good, working, electric fan. Okay. Pag pinatay ko, mawawala. Ayan. So, nagsisiro, no, patay. Then, buhayin ko ulit. Okay. Ayan. So, nakikita mo yung voltage output mo rito, no, nagiging to 18 volts, no. So, walang problema yan. Then, dito, naka-AC pala tayo ngayon, no. So naka-shift tayo di sa sa kuryente, no. Naka-kuryente pala tayo ngayon, sorry. So i-shift natin sa solar mo, no. Buhayin natin solar yan. So nag-automatic na yung mismong ATS mo. So yan yung ATS, no. Pag pinatay ko ulit, so bumabalik siya sa kuryente. So yan yung kuryente mo, nakalaksak sa kuryente mo. Then pag nag-power na uli yung inverter mo, okay, balik uli sa solar. So kasi kapag nalobat, babalik yan sa kuryente. Yan function ng ATS mo, alam niyo ngayon sir, no? So yan, pasip ko na sa ito mamaya sir, no? So konting tutorial lang. So pagpapatayin mo aparato mo, siyempre tanggalin mo yung load. So ganun din naman yun. Then papatayin mo yung solar panel. So makikita mo, mababawasan yung harvest natin, no? Yan. Then ang inverter, okay. So yan, bumalik ulit sa kuryente, no? Wala na tayong inverter. Then ang battery. So pag i-on mo, una yung battery naman sir, no. Install mo na yung battery mo, positive to negative, color coding, red is positive, black is negative, parehas dito. Then sa solar panel ganun din, no. Positive to negative din sir, may color coding din. So power natin yung una is battery. So mag-initiate yung MPPT mo, yan, 00 ang harvest, okay. So apat lang naman yung display dito, harvest ng solar panel, no. PV voltage, then wattage ng PV na binibigay, volt 18, ibig sabihin wala ka pang solar panel. Then temperature, so temperature 45 degrees para bago mandar tong blower mo, no. So kapag mainit, bablow yan, di papalamigin niya hanggang 35 centigrade para mamatay uli. Then ito, voltage battery, then ampere harvest, okay. So yun lang naman. So nakaset na to, wala ka nang gagalawin dito, no. Ito na lang, monitoring ka na lang. Pwede mo rin ako chat or video call if any concern. Okay, so balik tayo dito sa PB. So power natin para makita natin yung harvest. Ayan. 290, 290, then 374. So under weather condition, kung malilim, siyempre mahina ang harvest. Pero nagcha-charging yan, no? Nakikita mo is yon PB, then charging, no? Battery. Ayan. So okay, buhayin natin yung inverter, no? So sa ngayon naka kuryente tayo, no, sa DU. Pero hindi DU yan, solar din yan, dito rin nakalagay, no. So okay, so ano natin, buhayin natin inverter mo, then kailangan mag-shift yung ATS mo sir, no. Ayan. Okay, so ayan, nag-shift na, solar na ang gumagana ngayon dyan, okay. So pasip ko siya ito mamaya sir, no. So ayan, nakita mo yung voltage ng inverter mo, 228, no, mas malakas pa kaysa sa DU. Then yan, time, kung gaano katagal mo na nagamit yung aparato, then yung yung nagagamit mo ng kuryente, yan yun na produce nitong aparato mo. So salamat ulit sa pagtitiwala sir Leo, no? So God bless.